Ito talaga yung usual na Jared Vanderbilt na nagustuhan ng mga Laker fans yung napaka-disruptive at versatile sa depensa. This guy is 6'9", tapos tao niya si Curry mga idol na dihamak yung liit sa kanya. Sa mga Laker fans dyan, alam nyo yan, kahit iba pa yung coach nila noon, ganyan nga ang ginagawa ng Lakers kapag nakakaharap ang Dubs. Si Vando talaga ang tumatao. Then may kita natin na nung nag-cut si Curry sa loob, may sinisignal si Vando na something. Actually, hindi ko alam kung ano ba yung tinuturo niya. Pero mukhang nababasa na niya kung ano yung gagawin ni Steph. Like tumuturo na siya na aangat si Curry doon sa kanang wing. Kaso itong si Ayton po, mukhang hindi naman siya pinakikinggan kasi wala naman siyang ginawang reaction dyan. And yun nga, ito yung dating Vando na nagustuhan ng mga Laker fans. Inunahan na niya si Steph sa pwesto niya. Basang-basa ang unang play ng Warriors mga idol. Last season kasi, actually, sa huling 2 seasons po niya sa liga ay lagi siyang injured. Pero ngayon po ay fully healed na siguro yung injury niya sa paa, kaya kita natin siyang active na active. Sinabi niya rin mismo na sila ni Marcus Smart yung mga defensive leaders ng kanilang team, and dito pa lang pinipick up na niya si Steph para mawala to sa kanyang diskarte. Nakapag-force pa siya ng jump ball at back-to-back good defensive possessions yan para kay Vando. Tapos na po ang FIBA mga idol, pero NBA na sa October, and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si 1x Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Pag talaga kay Vanderbilt ay makakatanggap ka ng pure hustle kahit na wala nagaanong opensa mga idol. Walang nag-aas na makihustle siya dyan, pero heto nga siya, pati mga kampi niya na naggagang offensive rebounding. Good effort talaga sa kanya sa unang 3 minuto ng laro. Then yung issue rin dito kay Vando mga idol ay kapag natanggap niya yung bola within this area, tila hindi niya alam yung gagawin niya. Dati pa yan ganyan, pero over the offseason may mga videos to na nagtitrain siya ng kanyang offensive bag, in which nakita rin natin dito sa larong ito yan. Binali pa tapos na foul siya. Then ito, kung sakali man na maging at least average shooter siya para sa Lakers mula sa labas, feel ko magiging malaking bagay yun Last season kasi ay 28.1% lang siya from 3 at virtually hindi naman din siya natira doon palagi, kaya nga pinababayaan lang din siya ng tao niya dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, 35% ang average na 3-point percentage sa buong NBA. So kung mapaangat ni Vando yung mga numero niya sa tres ng ganyan, good news to para sa... Tignan nyo rito, kung kunwari maiwan siya ni Kuminga dyan mga idol, sino yung nag-aantay sa loob para sa LA? Bang, wala. Or kung gusto nyo, itong si RJ Davis na isang guard. Mahirap yan para sa Lakers. Yung dapat nakaantabay sa loob na si Jackson Hayes ay occupied at the moment gawa nung tao niya si Horford na tumitira din sa labas. Kaya importante talaga yung individual defense din. Kasi kung hindi nga niya mapipigilan yan, dakdak kay Kuminga yan. Kaso ito talaga yung bentahe ni Vando. Good defense sa kanya. Nung pinasa sa iba, nahayaan naman din ni Connect tong si Hield na maging komportable at somewhat makapag-drive. Hindi man all the way pero gets nyo naman. Nagiging komportable pa rin siya dyan sa fader. Kitang-kita talaga dito yung defensive IQ ni Vanderbilt mga idol, kahit na basically nagkakat lang naman din si Steph. Inaangat niya yung kamay niya para kung sakaling mapasahan to, pwede niyang matapik. Hindi niya nakikita kung saan ang bola sa mga oras po na iyan, pero inaangat na lang niya para siguradong hindi makakalusot ang bola kung sakali man. Then iiwanan niya si Steph dito to give help defense, at usually mga idol ay hindi ko gagawin yan kasi si Steph nga yung tao ko. Kung kailangan kong dumikit dyan 24/7 para depensahan ay gagawin ko. Though yun nga, iba po kasi yung haba at bilis ni Vando, kaya siguro isa siya sa mga players na ayos lang akong lumayo kay Steph habang dumedepensa. Kasi madali naman din siyang makakapag-recover kung sakali. Dahil sa help nga rin po na iyan ay naagaw niya muli yung bola. Parang dito lang mga idol, tao niya originally si Steph pero napaswitch siya kay Pods dito. Ang kaso nga lang, medyo na-delay siya sa switch kung saan ang luwag-luwag na para kay Podziemski na tumira. Pero like we said, iba talaga yung haba at bilis nung Vando. At nagawa pa rin niyang mag-recover, salamat na rin sa tulong ni Jake. Ending ay good defensive possession to para sa kanila. Tignan nyo to mga idol, by the time na tinitira na po ni Vincent tong bola, as in airborne na siya sa tira niya, andito si Vando sa tabi niya halos. Kasi nagbigay siya ng screen dyan Pero after ilang mga seconds lang, literal boom, andito na siya sa dulo ng corner para i-save ang bola. Ito talaga yung Vando na na-miss ng mga Laker fans, 100% pure hustle. Magiging mahalagang component yan sa paparating na season. Ayan muli mga idol, speaking of length at bilis ni Vando, andito siya literal sa loob pa lang ng 3-point line habang si Curry ay nagwa-wind up na ng kanyang tira. Tumulong lang siya rito o nag-switch lang kasi nga iba yung tinatao niya, so moving pa rin siya dyan. And ayan nga, nasabayan pa rin niya ng maayos tong tira ni Steph at halos magkalapit na sila sa mga apex ng kanilang talon. Yan ang pinakamaasahan mo talaga kay Vanderbilt mga idol, yung hustle at defense niya, at good to see to na nagde-deliver talaga siya sa ganyang parte ng laro muli.
Well, dahil nga more of a defensive player tong si Vanderbilt, hindi rin siya gaanong napapasahan sa opensa. Pero good to see rin to na yung ginagrind niya noong offseason na-apply niya kahit papaano dito in-game. Kasi dati nga parang hindi pa niya alam kung ano yung gagawin niya sa bola. Pero ngayon, ganyan na at binabasag yung depensa ng big man. Hindi ka man makakakita ng ganito parate kay Vanderbilt sa regular season, pero goods din yan na may dala siyang goods sa kanyang bag na pwede niyang mahugot, diba? Yung ganong depensa at hustle nga ay ma-expect mo talaga kay Vando, pero it's good to see na yung defensive demon na nakita ng mga Laker fans dati ay mukhang nagbabalik na. Last season kasi ay halos hindi mo madama yung presensya niya sa court dahil din probably sa mga injuries na natamo niya, lalo at sa paayon mga idol. Then kung sakali man na nag-improve talaga siya sa opensa, mas goods yon para sa LA para mas threatening ang kanilang atake with Luka and LeBron. Hindi to pang-hype mga idol baka sabihin nyo hina-hype ko to. Parang reminder lang to na yung dating Vanderbilt na nakasanayan nga ng mga LA fans ay mukhang ngayon nagbabalik na po. Kaya ang tanong natin, dapat bang maging starter na muli si Jared Vanderbilt para sa Lakers? Ilagay nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section.